Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, for He is persistent in pursuing us. He is very patient in waiting for us to return to Him, to ask for His forgiveness through Jesus Christ, our Savior, Redeemer, the Lamb of God, and the one who wrote our name in His book of life, Jesus Christ, the Messiah. And so we must always be grateful for the sacrifice that Jesus did by giving His life, by His precious blood that was shed in the cross of Calvary. We are the special treasure of the Almighty Father, Yahweh. Even if we are sinners, we are not perfect. Time will come that we will be like Jesus. Our Father loves us so much. And Jesus loves us also. Because He is like our Father. Same sila ng traits and characteristics, si Jesus Christ and our Almighty Father, Yahweh. They have the same characteristics, same goal. And they both love us so much. Last time we read Deuteronomy chapter 13 and 14. So Deuteronomy chapter 13 is about the three people who will try to persuade us to go after other gods. Sino yung mga tatlong klaseng tao yon? Three kinds of people. Prophet, or a dreamer of dreams, or mga religious leaders, no, na mali ang kanilang mga itinuturo. Pangalawa, yung mga tao na close sa atin, mga close relatives and friends, like brother, or your children, or your wife, or your close friends, no? At yung pangatlo, sino yung may tendency na layo sa atin kay Almighty Father, magpe-persuade sa atin na gumawa ng kasalanan, mga sons of Belial or corrupt men. So, mga tao dito sa society. Na kaya tayo mapapalayo ay dahil sa tatlong klase ng tao. At wag natin silang susundin. Ang susundin natin, si Almighty Father, kung ano ang tama sa paningin ng tatay natin. To do what is right in the eyes of the Lord our God, and not to do what is right in our own eyes, because our eyes fails us. We are blind, but our Father, He is good. Yung puso ni Almighty Father, His whole being, He is holy, perfect and good. Kaya si Almighty Father, He is righteous, He's merciful. Kaya ang susundin natin kung ano yung tama sa paningin ni Almighty Father. And we need God's validation and not man's validation. Kahit sino pa, hindi natin kailangan ng validation ng tao. Ang kailangan natin validation ng tatay natin, ni Jesus Christ.
at ng Holy Spirit. Here in Deuteronomy chapter 14, so the Lord God teaches us not to hurt ourselves or not to cut ourselves when we are grieving or when we are sad. Ayaw ni Almighty Father yun. Because our body is not our own. Kay Almighty Father yung katawan natin. Yung iba, no, gusto nilang maglagay ng mga design sa katawan nila na or minomodify nila yung kanilang katawan. Ayaw ni Almighty Father yung sasaktan mo yung sarili mo, nilalagyan mo ng mga kung ano-anong klaseng design. Ayaw ni Almighty Father masaktan natin ang sarili natin. Bakit? Because we are a holy people of the Lord God, a special treasure above all the peoples who are on the face of the earth. Ngayon, kung may lumapit kay Almighty Father na marami na siyang mga modification sa katawan, tanggap ni Almighty Father yon. Basta hingilan ng kapatawaran. Pero kung ngayon, magpapalagay ka ng kung ano ng mga klaseng design sa katawan mo. May mga dragon ka sa braso mo. Di ba yung dragon? Demonyo yun. Huwag kang mapalagay ng dragon, ano? Tayo, we were created in God's image and likeness. Tapos magpapalagay ka ng dragon. Tapos magpapalagay ka ng bulaklak sa braso mo, nagpapalagay ka ng mga design sa katawan mo, ng mga kung ano, ng mga hayop. Bakit? Hindi ba tayo special? Tao na tayo eh. Bakit gusto bang mag-design ng mga kung ano ng mga bagay sa katawan mo? Para pagkakakilanlan saan, kanino. Hindi natin kailangan ng validation ng tao, kahit sino pang magalit. Ang kailangan natin validation ng Almighty Father dahil nakakatakot magalit si Almighty Father. Sometimes mayroong mga group of people, samahan sila or organization, dapat meron kang design sa katawan mo. Ibig sabihin, pag may design ka na gano'n, member ka sa ganong clan or gano'n na family. Gusto mo doon ka member, pero kay Almighty Father hindi ka member. Anong gusto mo? Si Almighty Father, He's faithful. Yung mga kaklan mo, yung mga ka-family mo, hindi faithful yon. Sino faithful? Si Almighty Father. Si Jesus Christ. Kaya didikit natin. Didikit tayo kay Almighty Father. Sa Kanya tayo matatakot. Ha? Hindi sa kung sino-sino mo na may pinipilit ka. Ba't ka magpapapilit? At dito, no, may mga bagay na or may mga animals na binabanggit na hindi pwedeng kainin, pero ngayon pwede nang kainin. Bakit hindi ni Almighty Father gusto kainin yung ibang gusto niyang hindi niya gusto sa atin ipakain yung mga ibang animals? Kasi yung mga ibang animals na hindi pwede natin kainin dati ay madudumi, no? Yung kinakain madudumi. O since ngayon, dahil nga madami na tayo, pwede nang kainin kahit ano. Dahil madami na tayo. Dito, pinoprotektahan ni Almighty Father yung kanyang mga anak para hindi magkasakit. Kaya hindi pinapakain ng mga kung ano ng animals na mga meat eaters na mga animals or mga animals na kumakain ng mga carcasses or ng mga kaparehong animals, no? Kasi baka yung makain nilang animals may sakit, tapos makakain mo naman yung animal na yon, o di hawa-hawa. Alam ni Almighty Father yung component ng katawan natin. Alam niya kung paano nag-work kasi siya nag-create sa atin.
Kaya may mga bagay na pinagbabawal noon si Almighty Father, but ngayon wala na siyang ipinagbabawal. Kahit ano, pwede na natin kainin dahil kay Jesus Christ meron na tayong pag-asa, magkakaroon tayo ng eternal salvation because of Jesus Christ. Hindi dahil sa hindi kasi naiintindihan ng tao, kala nila bakit konti lang ipinapakain sa amin, ito lang. Kaya yun lang, dahil yun lang ang malinis. Nung time na to, dito sa Old Covenant, sa New Covenant, pwede nang kainin kahit na ano. Kasi in the long run, merong effect sa katawan ng tao. Kaya di ba ngayon kung ano ng klaseng sakit na meron ng tao ngayon? Kasi may mga bagay na madudumi na kinakain natin, no? Kaya kung ano-ano ngayon ang sakit natin dahil sa kinakain natin. Nakain na natin, naka-imprint na sa katawan natin. Wala na, ha? Ang takaw kasi natin. Lahat na lang gusto kainin. Kaya nga pati nga mga double dead dito, hindi pwede rin kainin eh. Kasi pinoprotekta ni Almighty Father yung kanyang mga anak. So susundin nito, no? Nakalagay, you shall not boil a young goat in its mother's milk. Do not betray the Almighty Father. So, betrayal to ibig sabihin ng you shall not boil a young goat in its mother's milk, na 3 beses na binanggit ni Almighty Father all throughout the Old Covenant or Old Testament. And then dito sa tithes binabanggit din, you shall truly tithe all the increase of your grain that the field produces year by year. Year by year yun. At yung tithe ay dito, ang i-share yung tithe kanino? Kasi yung tithe, pinagpaguran mo yun. Dahil kaya napagod ka, pinibless ka ni Almighty Father para i-share mo kanino? Sa mga Levites at saka sa mga poor people, the stranger, the fatherless, and the widow. Hindi ito ay idadala mo sa iyong congregation, yung tithes, kundi para sa mga tao na walang minana, kaya ng mga Levites, mga stranger, mga mahihirap, mga fatherless, mga vulnerable people. Dun, para sa kanila ang tithes, no? Hindi para sa inyong religious leader, hindi para sa mga pastor, hindi para sa inyong congregation. Ang ginagawa ninyo, hindi mayroon maging offering. May tithes na may offering pa. Hindi naiintindihan ng tao, or hindi naiintindihan ng mga pastors and preachers kasi gusto nila ng tithes. Ginagawa nilang hanap buhay, ginagawa ng negosyo. Meron akong kilala no, nilaman, mag-asawa sila, bae at lalaki, syempre mag-asawa, pastor at pastora. Pag may service, magkahiwalay pa silang mag-asawa kasi isa nasa branch, yung isa nasa main. Pareha silang kumukubra ng tithes. Ang galing, di ba? Tama ba yun? Hindi pwede maging pastor ang babae. Ha? Lalaki lang. Hindi ako pastora. Mukhang akong doktor ngayon, eh, oh. Umaya muna yung mga pasyente. Bukas na lang. Sabihin mo, may mga pasyente ako. Hindi. Biro lang. Wala akong trabaho.
So, dito tayo sa Deuteronomy chapter 15. Sino ba kausap ko? Parang tanga. Ang isa lang sa salita. Mama, kinig ka sa akin, mama. Tayo lang dito nagkakwentuhan. Secret lang to. So, Deuteronomy chapter 15. Basahin natin. At the end of every 7 years, you shall grant a release of debts or remission of debts. Ang galing, di ba, ni Almighty Father? Release of debts. Ano yung ibig sabihin nun? Loan amnesty na hanggang ngayon ay pinapatupad ng mga ibang countries. No? I-check nyo over the internet. Merong loan amnesty pag 7 years. End of 7 years. Diba, may utang ka. Hindi ka nakabayad ng 7 years. May loan amnesty. Ngayon, sinong makakaisip nun? Yung bangko ba? Yung government ba? Hindi makakaisip sila ng gano'n. Sinong nakaisip? Si Almighty Father, because our Father is righteous, He's good, He's merciful. Naawa siya sa mga tao. Kaya, binigyan niya ng 7 years. Release na ang mga tao sa kanilang mga naka-record na utang. Sinek ko dito sa Equifax.com tungkol doon. Generally speaking, negative information such as late or missed payments, accounts that have been sent to collection agencies, accounts not being paid as agreed, or bankruptcy stays on credit reports for approximately 7 years. Nag-stay lang approximately 7 years. And then, after 7 years, inaano na yun? Tinatanggal na. Kanina na tutunan nila yon ng mga tao kay Almighty Father. Verse 2. And this is the form of the release. Every creditor who has lent anything to his neighbor shall release it or cancel the debt. Kung may utang, i-cancel na release of debt end of every 7 years. Ano pa? He shall not require it of his neighbor or his brother because it is called the Lord's release. So may law sa Old Covenant na ganito na hanggang ngayon pinapatupad pa rin. It's because of the Almighty Father's goodness and mercy. Verse 3, of a foreigner you may require it, but you shall give up your claim to what is owed by your brother. Pag mga taga-ibang lugar, require ng magbayad. Pero pag brother mo, or kasama mo, or ka-tribe mo, ka-nation mo, you shall give up your claim to what is owed by your brother. Except when there may be no poor among you. Except kung walang mahirap. Pero kung mahirap, hindi na siya pagbabayaran. Release. Lord's release. End of every 7 years. For the Lord will greatly bless you in the land which the Lord your God is giving you to possess as an inheritance. Pag pinatawad mo, or sinunod mo itong 7 years, release na or cancel the debt after 7 years, the Almighty Father will bless the land which the Lord your God is giving you to possess as an inheritance. I-bless tayo ni Almighty Father. Kasi hindi tayo swapang. Sinusunod natin ang kanyang kagustuhan. Minamahal natin ang kapwa-tao natin. Ibig sabihin nito. Huh? Verse 5, only if you carefully obey the voice of the Lord your God to observe with care all these commandments which I command you today. Nakalagay,
carefully obey the voice of the Lord your God. Sa iba nakalagay, diligently obey. Verse 6, for the Lord your God will bless you just as He promised you. Pag nag-promise si Almighty Father, tinutupad niya. Ang tao, pag nag-promise, hindi tinutupad. Si Almighty Father, pag nag-promise, tinutupad niya. At nag-promise si Almighty Father na i-bless niya tayo pag sinunod natin ang kanyang mga commandments. Kaya ngayon, yung may mga country na sinusod pa rin yung kinakancel yung debt or tinatanggal na yung debt nila sa system nila, sa system ng kanilang company after 7 years. For the Lord your God will bless you just as He promised you. You shall lend to many nations. Ito ang promise ni Almighty Father. Ang promise niya, pag kinancel ang debt ng mga tao ng after 7 years, or Lord's release at tawag, no? Anong gagawin ni Almighty Father? You shall lend to many nations. Magpapautang ka sa mga ibang bansa, ibang lugar. Ibe-bless ka ni Almighty Father. But you shall not borrow. Hindi ka mangungutang. Hindi ka manghihiram. Kundi ikaw ngayon ang magpapahiram sa ibang mga countries. Ano pa? You shall reign over many nations. Ikaw ang mangunguna sa maraming mga countries or maraming mga bansa, maraming mga lugar. But they shall not reign over you. Hindi sila ang mangunguna sa iyo, ikaw ang mangunguna sa kanila. Yun ang blessing ni Almighty Father. Pag sinunod yung canceling of debt every 7 years ng isang nation. Kaya may mga nation up to now or countries na sinusunod yun after 7 years, kinikancel ang debt. Verse 7, if there is among you a poor man or of your brethren within any of the gates in your land, which the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart, nor shut your hand from your poor brother. Kung meron kang mahirap na kakilala or brethren, at na binigay sa iyo na may lupa ka na nakatira ka doon, di ba? Tapos may nakilala ka na brethren na mahirap. Hindi dapat matigas ang puso mo, hindi dapat ka pusong bato. No. Nor shut your hand from your poor brother. Hindi ka dapat shut your hand, ibig sabihin gano'n, no? Hindi ka mabibigay. Swapang ka, greedy ka, hindi dapat gano'n. Ayaw ni Almighty Father yun. But you shall open your hand wide to Him. Bukas palad ka dapat, no? Or bukas kamay. Magbibigay ka sa Kanya, mag-share ka sa Kanya ng blessings mo. Any kind ang mga bagay na pwede mong i-share. You shall open your hand wide to Him and willingly lend Him sufficient for His need, whatever He needs. Whatever He needs. Papahiram ka sa Kanya. Meron akong kilala, no? Hindi naman siya Christian ba yun? Hindi ko sure kung Christian siya, pero ano siya eh. Marami siyang mga side chick. Marami mga asawa. Pero nagpapautang siya. At pag alam niya, pag nagpautang siya, hindi na niya sisingilin. Ayun, dumami yung kanyang pera. Dahil alam ni Almighty Father na nagbibigay siya. No? Hindi na niya naniningil pag may lumalapit sa kanya na tao. Pero wicked siya, no? What I mean with being wicked is that yung ano siya, marami siyang babae, gano'n. Pero pag may nangutang sa kanya ng mga mahihirap or mga kaibigan niya, pinapautang niya at hindi niya sinisingil.
So, isa yun sa dahilan ni Almighty Father. Kaya, binibigyan niya ng blessing yung tao na yun. Dahil nakatulong yung tao na yun sa maraming mga tao. Pero syempre, kailangan niya rin na mahalin si Almighty Father at isuko ang kanyang buhay. Hindi niya ginagawa, no? Pero, hindi natin alam kung kailan niya isusuko ang kanyang buhay. Pero, pag may nangutang sa kanya, talagang binibigay niya. Verse 9. Beware lest there be a wicked thought in your heart, saying, the 7th year, the year of release, is at hand. And your eye be evil against your poor brother, and you give him nothing, and he cry out to the Lord against you, and it become a sin among you. Halimbawa, may nanghiram sa'yo, tapos hindi mo pinahiraman, malapit na yung 7th year, the year of release. Ngayon, umiiyak na yung brother mo. Hindi mo tinulungan kahit na pagkain man lang. At umiyak siya kay Almighty Father against you. Sabi dito. Yun ngayon ay magiging kasalanan mo. Magsusumbong kay Almighty Father. Kasi yung puso ni Almighty Father nasa mga tao na mga vulnerable, mga walang makakapitan, walang malalapitan. Kaya magagalit si Almighty Father sa iyo pag hindi mo pinahiram. Magiging kasalanan mo. At si Almighty Father, bibigyan niya ng justice ang kanyang mga anak. Kahit ayaw mo, sabi mo, Lord, huwag niyo na pong bigyan ng justice. Pabayaan na lang po natin, Lord. Ang sasabihin nyo, hindi pwede. Kailangan matuto ang mga tao. Verse 10. You shall surely give to him, and your heart should not be grieved when you give to him. Pag nagbigay ka, hindi ka dapat umiiyak. Hindi ka dapat, nakakainis naman to eh, binigyan ko na. Huwag kang iiyak or huwag kang maiinis, mabibwisit, no? Because for this thing, the Lord your God will bless you in all your works. I-bless ka ni Almighty Father. Malaki ang blessing ni Almighty Father kumpara sa ibinigay mo sa kapwa-tao mo. Kaya hindi dapat tayo mag-aalala. Napakabuti ni Almighty Father. Ulitin natin, ano? You shall give to him, or you shall surely give to him, and your heart should not be grieved or troubled when you give to him. Dahil, because for this thing, the Lord your God will bless you in all your works. Sa lahat ng iyong mga gagawin, i-bless ka ni Almighty Father. Yung health mo, yung araw-araw na mga bagay na gagawin mo, kung saan ka pupunta, iingatan ka ni Almighty Father. Yung family mo, iingatan ni Almighty Father. Hindi man makabayad yung brother mo o yung sister mo sa'yo, ang magbabayad sa'yo si Almighty Father ng mas madami pa. Lubuhos ni Almighty Father ang kanyang blessing sa'yo dahil tumulong ka sa iyong brethren, sa iyong kapatao. And in all to which you put your hand, at sa mga bagay kung saan mo ilalagay ang iyong kamay. Halimbawa, gusto mong magnegosyo, i-bless ka ni Almighty Father. Hindi tayo pababayaan ni Almighty Father. Kaya kung may tao na nangutang sa iyo, hindi na nagbayad, hayaan mo na. Dahil mas malaki ang blessing ni Almighty Father na ibibigay sa iyo. Verse 11. For the poor will never cease from the land.
Ano ibig sabihin ng for the poor will never cease from the land? Hindi mawawala ng poor ang mundo. Poor people, mga marginalized people, hindi sila mawawala sa mundo. May ganun talaga na ipapanganak na hindi mayaman ng material things. May pinapanganak ng may madaming material things, no? So, ang society natin, ganun talaga. Kasi yun ang test sa kanila. Test sa atin. No? Test sa atin ni Almighty Father. Kasi, kasali ako, hindi ako mayaman. Test sa atin ni Almighty Father. Dapat mapagtagumpayan natin. Gaya ni Jesus, hindi siya mayaman nung nandito siya sa mundo. Mahirap lang si Jesus Christ. Wala siyang bahay. Isa lang ang kanyang damit na maganda. Dito sa Matthew chapter 26 verse 11, verify, no? Jesus Christ verified that the poor will never cease from the land. Dito sa Matthew chapter 26 verse 11, for you have the poor with you always. Laging merong tao na hindi kapantay ng yaman ng ibang tao. Laging mas may aangat about sa mga tungkol sa mga material things, no? May mas aangat, may mas lulubog, pero laging meron. For you have the poor with you always, but me you do not have always. Si Jesus Christ, dito sabi ni Jesus Christ, hindi niyo ako laging kasama. Totoo naman, dahil ngayon si Jesus Christ nasa puso natin. Physically hindi ating kasama ngayon, pero spiritually kasama natin si Jesus Christ. Someday magiging kasama na rin natin siya, not just spiritually but also face to face, just like our Father. Pagkikita rin natin harapan, but for now hindi sila natin nakikita, no? Pero yung poor lagi nating kasama, lagi tayong nakakakita sa kalye, gano'n. Mga taong walang bahay, nangangailangan sila. Therefore, I command you, sabi ni Almighty Father, saying, you shall open your hand wide to your brother, to your poor and your needy in your land. You shall freely open your hand wide to your brother. Tumulong ka. Pwede ka rin tumulong, no? Sa pag-uplift sa iyong brothers and sisters. At wag natin silang aabusuhin. Sometimes kasi, ay mahirap lang yan, abusuhin natin. Ginagamit ang mga mahihirap. Hindi ka nakatulong, ginamit mo. Hindi. Halimbawa, may kapalit, no? Tumulong ka, pero ano ang gawin natin, ha? Ano mo ko? Iboto mo ako. Hindi ka nakatulong. May kabayaran yan. At meron akong kakilala, no? Meron siyang mga scholars. Pero ang mga scholars niya, mga babae lang. Proud pa siya na binabanggit niya na ang scholars niya yung mga babae. Pero, yung mga babae, tinatabihan niya. So, hindi niya scholars yon, hindi niya tinutulungan yon, kundi pinagpapaguran ng mga babae yung kanilang mga nakukuha dun sa lalaki. Na mali din yung ginagawa ng lalaki dahil ginagamit niya yung mga babae. So, hindi siya kakatulong. Kasi, merong balik sa kanya yon na tinatabihan niya yung mga babae, parang bayad yon. Hindi yung scholarship, hindi yung tulong. Naiintindihan niyo? Hindi ko lang masabi sa kanya, no? Kasalanan ko. Hindi ko masabi sa kanya, hindi mo naman tinulungan eh, kasi may kapalit ang ginawa mo. Ngayon, pag kung makausap ko man siya, sasabihin nga, hindi ka nakatulong. Ginamit mo sila. Okay? Or sa election, no? Ganon. Gagamitin para tulungan natin mahihirap, mabigyan ng trabaho. Pero ginamit mo naman. Wala rin, hindi ka nakatulong. Pinagpaguran nila yung binigyan mo ng trabaho.
Iba yung tulong, wala kang nakuha in return. Okay? Kung wala kang nakuha in return, pero tumulong ka sa kapwa-tao, si Almighty Father ang magbe-bless sa'yo, bibigyan ka ng mas malaking kapalit ni Almighty Father. Kaya wag kang matakot, no, or na magtumulong sa kapwa-tao mo. Hindi, sobra-sobra na nabigay ko. Huwag ganon, no? Dahil mas sobra pang bibigay sa atin ni Almighty Father. Dahil lang lahat naman talaga ng mga nabibigay natin sa kapwa-tao natin, na-share natin sa kapwa-tao natin, hindi sa atin. Kay Almighty Father yan. Kaya tayo nakakatulong sa kapwa-tao natin dahil meron tayong health. Si Almighty Father nagbigay sa atin ng health para makatulong sa ibang tao. Si Almighty Father nagbigay sa atin ng mga resources para makatulong sa ibang tao. Kay Almighty Father pa rin lahat yun. Hindi sa atin. Tayo lang, dumaan lang sa atin. Test tayo ni Almighty Father kung swapang ba tayo, greedy ba tayo. At pag makita ni Almighty Father, hindi greedy ang anak, mas lalo ko siyang bibigyan ng blessings. Ha? Sino ba kausap ko? Verse 12, if your brother, a Hebrew man, or a Hebrew woman, is sold to you and serves you 6 years, then in the 7th year, you shall let him go free from you. So may binenta na mga servant, kasi nung time na yun may mga binibenta na servant, no? Or binibenta din ang kanilang sarili dahil poor lang sila. Ngayon willing sila to sell themselves, pero in the 7th year dapat silang i-release dahil napagtrabahuhan na nila ng 6 years yung mga ibinigay mo. Excuse. Ngayon dito sa Jeremiah chapter 34 verse 8. Si King Zedekiah. Nabasa na natin to, si King Zedekiah, na dapat yung mga mayayaman sa lugar ng Judah, kasi may mga bond servants sila, i-release nila yung kanilang mga servants after 6 years. Yung mga officials niya, ganon, pati si King Zedekiah, pati mga prince, meron sila mga bond servants, i-release dapat nila sa ika-7th year. Hindi nila ginagawa. Kaya galit si Almighty Father. Kaya pinarusahan ni Almighty Father si Zedekiah na King of Judah. Isa yun sa dahilan. Aside from the fact that Zedekiah was so stubborn. Ayaw niyang magtiwala kay Almighty Father. Ayaw niyang pakinggan yung message na nire-relay ni Almighty Father kay Jeremiah. So, itong binabasa natin na Deuteronomy, no? Mas una sinulat itong Deuteronomy. Kaya alam ni Zedekiah yon, kasi itong si Zedekiah sa book of Jeremiah siya. So, nasa latter part na siya ng si King Zedekiah ng pagkakahati ng kingdom ng Israel. Dito, hindi pa nahati. Sa Deuteronomy chapter 15. So, alam nila to, yung ganitong law. Pero hindi niya ginawa. Kaya, pinarusahan ni Almighty Father si King Zedekiah. At saka, yung mga tao ay dapat na send him away free from you. Ulitin natin, no? If your brother, a Hebrew man or a Hebrew woman, is sold to you
and serves you 6 years, then in the 7th year, you shall let him go free from you. Bakit laging 7th year? It's a completion. Kasi dapat sa ika-7th year, rest. No? Alam natin na 7 means rest, papahinga. So tayo, nasa ang buhay na ba tayo? Nasa ano na tayo? Nasa ika-first ba tayo ng buhay natin? Or second day na? Ako, nasaan ba ako? Malapit na ba ako sa ika-7th year ko? Sa ika-6th year ko? Or, naintindihan niyo ba yon? Kaya nga, di ba ginawa ni Almighty Father? 7 days ginawa ang mundo. Kasi yung buhay natin, 7 days din. Kahit na anong age bracket natin, meron tayong 7 days. Dapat sa ika-7th day, yun ang rest day natin. Yun yung time na babalik tayo sa tatay natin. Kahit anong edad natin. Dito sa mundo. Balikan natin to. And when, kaya nga, ulitin ko dito, kaya nga, di ba binabanggit dito na yung loan amnesty, 7 years din, i-release ka. Or parang pahinga mo na yon 7th year. Kaya dito din sa pagiging slaves or bond servants, sa ika-7th year din, i-release. Kasi pahinga. Completion. Tuloy natin na verse 13. And when you set him or send him away free from you, you shall not let him go away empty-handed. So, dapat may pabaon. Ano yung baon dapat pag nirelease yung servant? Ang baon, you shall supply him liberally from your flock. So, merong baon na mga animals, livestock, no? From your threshing floor, mga wheat, no? And from your wine press, grapes, kung meron, no? From what the Lord your God has blessed you with, you shall give to him. Yon ang law ni Almighty Father. So, ang summary, huwag maging swapang. Huwag maging greedy. Covetousness means greediness. Gusto mo lahat nasa sa iyo na. Hindi ka mamimigay. Yun, covetousness yun. Nanghihinayang kang mamimigay or mag-share. That's covetousness. But in another form, no? Verse 15, you shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God redeemed you. Alalahanin mo na ikaw ay slave dati sa land of Egypt, at pinalaya ka ni Almighty Father. Binili ka niya. Pinakawalan ka niya. Sinave ka niya. Therefore, I command you this thing today. Kaya ito ang pinag-uutos ko sa iyo. Isa to sa mga law ni Almighty Father. And if it happens that he says to you, I will not go away from you because he loves you at your house, since he prospers with you. Ngayon, kung yung servant mo o yung bond servant mo o yung slave mo ayaw umalis sa iyo, kasi mahal ka niya, pati na yung bahay mo, naging pamilya na ang turing sa iyo, at dahil siya ay nag-prosper kasama mo, sa iyo siya nag-prosper. Dito sa verse 17, then you shall take an awl and thrust it through his ear to the door, and he shall be your servant forever. Also to your female servant you shall do likewise. Ano to? Parang yung awl, no? Matulis yun, pambutas yun, lalagyan ng butas dito, ididikit sa tenga. Tanda na akin ka na, ayaw mo nang umalis dito, o sige, ito ang awl, tutusukin ka natin dito para you will be a servant forever. Yun ang ibig sabihin dito. Literal na ginagawa to dati.
Verse 18, it shall not seem hard to you when you send him away free from you. For he has been worth a double hired servant in serving you 6 years. Then the Lord your God will bless you in all that you do. Ngayon, kung gagawin mo yan, he has been worth a double hired servant in serving you for 6 years, or in serving you 6 years, pagpapalain ka ni Almighty Father. Kaya, ang ibig sabihin ni Almighty Father, release mo yung mga bagay na nag-hold back sa'yo. Release your hand, open your hand. Huwag kang laging pakabig, laging hindi pwede, akin to, akin na aagawan. I-release mo. Dahil lahat si Almighty Father ang may-ari. Tinuturuan ni Almighty Father tayo maging kagaya niya. Dahil si Almighty Father, He's holy, He's righteous, He's merciful, loving kindness. Dito naman tayo sa verse 19. All the firstborn males that come from your herd and your flock shall sanctify to the Lord your God. Lahat ng mga firstborn males that come from your herd, sa mga animals mo, sa livestock mo, may mga firstborn males doon. Isa-set apart mo yon. Sanctify to the Lord your God. You shall do no work with the firstborn of your herd, nor shear the firstborn of your flock. So, special, kay Almighty Father lang, yung firstborn males ng livestock gaya ng herd, at saka ng flock. Importante kay Almighty Father ang firstborn males, no? Kaya nga galit si Almighty Father kay Esau. Sir Malachi chapter 1 verse 2 and 3. Yet Jacob I have loved, but Esau I have hated, and laid waste his mountains and his heritage for the jackals of the wilderness. Na nakasulat din sa Romans chapter 9 verse 13. Just as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. Why? Because Esau sold his birthright. Siya ang panganay, ibinenta niya, binaliwala niya ang kanyang pagiging panganay. Kung yun lang na pagiging panganay mo, para lang makakuha ka ng pagkain, ibinenta mo. Paano pa yung mga bagay na malaking, mga importanteng bagay sa mundo, na yung mga decision making mo? Yun lang, nagkasya ka sa soup. Nagkasya ka lang sa maliit na bagay. Nagkakasya lang tayo dito sa mga ginto sa mundo na hindi naman talaga real treasure. Ang real treasure si Almighty Father. Yun ang ibig sabihin ng Almighty Father dito. Kaya dati nagtataka ako bakit galit siya kay Esau. Nagugutom naman si Esau. Hindi ganon. Oo, nagugutom nga si Esau, pero hindi niya dapat ibenta yung kanyang birthright. Gaya natin, ano? Oo, nagugutom tayo, pero hindi tayo dapat gumawa ng masama. Hindi natin dapat panghawakan ang mga bagay dito sa mundo nito kapalit ang ating birthright, or ang kapalit ang ating inheritance kay Almighty Father. Dahil tayo ang kanyang special treasure. Naintindihan na natin yan, di ba? Dito sa Hebrews chapter 1, si Jesus Christ ang firstborn. Basahin natin. Asa na ba yun? Romans chapter 8 verse 29. For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren.
binanggit yung firstborn. Moreover, whom he predestined, these he also called. Whom he called, these he also justified. And whom he justified, these he also glorified. Naintindihan natin? Dapat tayo makakonform sa image ni Jesus Christ. Dahil siya ang firstborn among the brethren. Ibig sabihin ng firstborn, perfect. Kaya dapat nakakonform tayo sa image, maging kagaya tayo ni Jesus Christ. Magiging perfect like Jesus Christ. At kaya maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father because of Jesus Christ's blood. Kaya tayo tanggap ni Almighty Father. Kaya nga si Jesus Christ ang ating mediator, redeemer, savior. It's sa Colossians chapter 1 verse 15. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together, and he is the head of the body, the church. Si Jesus Christ ang head ng church. Sino ang church? Tayo ang church. Hindi siya structure, hindi siya building. Tayo, mga tao, mga followers si Jesus Christ. Siya ang head, tayo ang church. He is the beginning and the firstborn. Head of the body, si Jesus Christ. Tas ang church, pag nagsasama-sama tayo, tayo ang church. He is the beginning and the firstborn from among the dead. Kaya si Jesus Christ ang firstborn among the dead dahil siya yung nauna na namatay at nabuhay sa tayo rin. Ganon din ang mangyayari. Kaya nga si Jesus Christ ang firstborn among the dead. Tayo, yung katawan natin mamamatay, pero mabubuhay din tayo. Dahil kagaya tayo ni Jesus Christ, dahil meron tayong faith kay Jesus Christ, the firstborn among the dead, or from among the dead, so that in everything he might have the supremacy, for God was pleased to have all his fullness dwell in him, kay Jesus Christ. And through him to reconcile to himself all things, para maibalik kay Almighty Father lahat sa pamamagitan ni Jesus Christ, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood, dahil sa dugo ni Jesus Christ shed on the cross. Once you were alienated from God and were enemies in your behavior, or were enemies in your minds because of your evil behavior. But now he has reconciled you by Christ's physical body through death, to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation. Free from accusation na tayo because of Jesus Christ's physical body through death, para maipresenta tayo holy in his sight. Kaya nga si Jesus Christ ang mediator, firstborn, without blemish and free from accusation. If you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel, this is the gospel that you heard, and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Nakalagay ito sa Colossians chapter 1 verse 15 up to 23. At saka kaya nga diba dito sa Exodus chapter 12, yung mga Egyptians, mga firstborn ang namatay. Kasi kay Almighty Father, importante ang firstborn. Okay? Kaya dito sa Exodus ulitin ko, firstborn ang namatay.
Kasi sa mga tao sa Egypt, importante rin sa kanila yung firstborn males. So, dito tayo sa ituloy natin yung verse 20 of Deuteronomy chapter 15. You and your household shall eat it before the Lord your God, year by year in the place which the Lord chooses. Ano yung kakainin? All the firstborn males that come from your herd and your flock, you shall sanctify to the Lord your God. You shall do no work with the firstborn of your herd, no shear with the firstborn of your flock. You and your household shall eat it before the Lord your God. Isa-sacrifice yung firstborn males. Nakasanctify kasi yung kay Almighty Father. Ngayon, kakainin yun. Before the Lord your God, year by year in the place which the Lord chooses. Kasi, dito sa verse 19, sinisimbolize ito si Jesus Christ, no? Kaso, dito, animals. Kasi nga, wala pa si Jesus Christ. Ngayon, nung dumating si Jesus Christ, siya na yung firstborn na nag-save sa atin. Siya yung bread of life. Kaya dito sa verse 20, you and your household shall eat it before the Lord your God. Sinisimbolize ito si Jesus Christ, but wala pa si Jesus Christ at ang meron sila ay mga livestock. Okay? Naintindihan natin? Ay, nakakaintindi. Wala ba akong makakausap dyan na pwede mo? Ba't ganun? Jesus. Verse 21, but if there's a defect in it, dapat walang defect, no? If it is lame or blind or has any serious defect, you shall not sacrifice it to the Lord your God. Kasi si Jesus Christ, He's perfect. Ngayon, sinisimbolize itong firstborn males na herd or flock ay si Jesus Christ. Ngayon, dapat yung isa-sacrifice kay Almighty Father. Walang defect. Kasi si Jesus Christ, wala siyang defect, di ba? He's perfect. Never nagkasala si Jesus Christ. Verse 22, you may eat it within your gates, the unclean and the clean person alike may eat it, as if it were a gazelle or a deer. So, yung gazelle, sino to? The unclean. The clean person, the deer. No? Kasi nga, nung time na yun, may kasama sila na hindi Israelite. Mayroon kasama na si anong binanggit itong Deuteronomy, sorry. Doon para tayo kay Joshua. Balik muna, atras muna tayo kay dito sa Deuteronomy. Hindi lahat kasi ng kasama nila ay Israelites. Dito sa Deuteronomy. May mga kasama silang Egyptians, no? Na sumama. May mga sumama. Na madalang, konti lang. Pero, ibig sabihin, hindi sila Israelite. Dahil yung iba nakapag-asawa sa Egypt. Verse 23. Nakapag-asawa ng Egyptian. Sorry. Verse 23. Only you shall not eat its blood. Huwag nyo lang kakainin ang dugo ng animal na iyong kakainin. Yung dugo hindi pwede kainin. You shall pour it on the ground like water. Why? Because of blood symbolizes life. So noon, hindi pwede kahit dugo. Why? It's because yung blood, madami siyang mga pathogens. Totoo, maraming pathogens ang blood. May mga toxins. Ngayon, wala silang refrigerator. Wala silang mapaglalagyan. So, madaling mabulok ang dugo. Alam niyo yun, ano? O hindi niyo alam. Na madaling mabulok ang dugo. At hindi at ang pagluluto nun, kahit luto na yon, merong dumi pa din.
Ngayon, pag naluto na, akala mo malinis na. Tapos after some time, dahil wala nga silang refrigerator nun, mabubulok agad. At pag nabulok, pag kinain nila, magkakasakit sila. Ayaw ni Almighty Father pagkasakit ng kanyang mga anak, iniiwasan niya. Dahil sabi ko nga dati na alam ni Almighty Father yung mga functions ng katawan natin. So ang dugo, hindi lang sa ngayon pwede na tayong kumain ng dugo. Pwede na rin tayong kumain ng mga shellfish. At saka ng mga crabs, lobsters, shrimps, squid, octopus, adobo, i-adobo natin. Yung iba kasi sinasabi nila na hindi kami kumakain ng dugo. Pero kumakain kayo ng octopus, kumakain kayo ng lobster, kumakain kayo ng shrimp. Ngayon hindi nyo alam minsan, hindi luto yung pagkakagawa ninyo ng octopus, ng lobster, ng shrimps. May dugo din yun. Iba lang ang kulay ng dugo nila. Ano ang kulay ng dugo nila? Blue. Blue ang kulay ng dugo ng mga, ang tawag dito, ng mga crabs, ng squid, ng octopus. May mga ibang animals naman, purple. Meron namang iba, white blood or clear. Kaya walang makakapagmalinis sa atin na, hindi ako nakakakain ng dugo. Bakit? Yung iba mong hindi ka sure na yung mga kinain mo ng mga seafoods. Iba ang kulay, dahil hindi lang naman red ang kulay ng dugo. Naintindihan ba ninyo? Kaya walang makakapagmalinis sa atin. Lahat tayo pantay-pantay. So, dito na tayo sa Deuteronomy chapter 16. Ay, 1 oras na pala. Next na lang to. 1 oras na pala. Next na lang ito. Alam niyo na susunod. Mama, alam mo na susunod. Unahin mo na ako. Deuteronomy 16. Basahin mo na, mama. Alam mo na yan. So, dito sa Deuteronomy chapter 15, pinapakita dito yung kabaitan ni Almighty Father. Yung awa niya sa atin. Na nakikita natin dito na applicable up to now pa din yung law na ginawa niya. Dahil lahat ng mga magagandang bagay galing kay Almighty Father. Yung pagiging generous na itunuro sa atin ni Jesus, ni Almighty Father. Kung tayo hindi tayo generous, wala sa ating malinis, mabuti, madamot tayo. Pero tinuruan tayo ng tatay natin, tinuruan tayo ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, generous siya. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin nang sa ganon tayo ay magkaroon ng eternal salvation. So yung tatay natin hindi selfish. Si Jesus Christ hindi siya selfish, hindi siya greedy. Kaya tayo bilang followers, friends of Jesus Christ, hindi rin tayo dapat maging greedy. Si Jesus Christ, He's perfect. Kaya tayo, hindi man tayo perfect ngayon, time will come, we will be like Jesus Christ.
Kaya pasalamat tayo lagi sa tatay natin. Ibigay niya sa atin si Jesus Christ para tayo ay maging malinis at maganda at ma-receive natin, makuha natin ang ating inheritance, ang ating birthright. Thank you, and God loves us all so much.